shall be added unto you. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa umagang ito, sa pagkakataon ng bawat isa na makarinig muli ng inyong salita. Maraming salamat din sa mga bisita at binigyan mo sila ng oras para sa iyo. Ngayong umaga, hindi namin ang iyong presensya. Sigat, ignite, hindi nagbabaytan mo, lumatang, hindi puspuso, kaya naluwagang, hindi kapanunutan mo, upang gana tayo may hindi na mabuti. Ang iyong mensahe na ibabahagi sa amin ng pastor, na siya naman ang ginagawin mo. We bless mo ang bawat isa, panatiliin mong bawat isa na mapagpagpababa, mapagmahal, mapagpatawad. Yan lang ang tanging paraan upang isang pamilya, maayos, masaya, at sa lahat, isa ang pinaglilingkuran sa atin. Kami po ay nagpapasalamat sa mga blessings na pinagulong mo sa amin araw-araw at ganoon din sa pagpapatawag sa lahat ng aming nagawa sa lahat. Ito ang piling panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Lahat po tayo magsupo. Sa ating song book, there's a sunshine in my soul. Sunshine in my soul, page song number 28. Sunshine in my soul. There's the sunshine in my soul today, more glorious and bright, than glows in every earthly sky. For Jesus is my life. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows His smiling face, there's a sunshine in my soul. There's music in my soul today, a carol to my King, and Jesus is living here. The songs I cannot sing, oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows His smiling face, there's the sunshine in my soul. There's gladness in my soul today, and hope and praise and love, for blessing which He gives me now, for joys ring up above. Oh, the sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll, when Jesus shows His smiling face, there's a sunshine in my soul. We're glad it will revive us again. Revive us again. So number 2, sa inyong mga songbook. Revive us again. Song number 21. Start naman. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, for Jesus who died and is now done above. Hallelujah, Thy be glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, Thy be glory. Revive us again. We praise Thee, O God,
revive us again, revive us again, recharge with thy love, may soul be rekindled with fire from above. Hallelujah, thy glory, hallelujah, amen. Hallelujah, thy glory, revive us again. Sunod natin itong bringing in the ships. So number 3, sa iyong mga songbook, bringing in the ships. Sama-sama. Sowing in the morning, sowing seeds of gladness, sowing in the noontime, Jubilee, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, sowing in the sunshine, sowing in the shadow, feeling like the clouds for winter's chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth with weeping, sowing for the Master. Lord, let us sustain our spirit of grace. When our week is over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Salamat mga kapatid. Mayroon tayong mga bisita. May mga bisita mo pa dyan na nakuha ng pangalan? Tatawagin ko ang kanilang mga pangalan kung mailang po sila po tumayo. Para makita at makilala namin, unahin ko si Sister Clarice Joy Constantino. Amen. Sa mga Grande. Siya po yung invite ni Sister Gladys Matias. Siya po yung first timer. Si Sister Lorena si Mamawang. Sa Pagila Concepcion, Kawan, sa City, Isabela. Invite po ni Preacher Duke. 1 point. First timer. Si Brother Yuber si Mamawang. Ano ba yun? Yuber na babae. Mamawang. Sa Pagila Concepcion din, Kawan City. Siguro magkapatid ka. Still, invite ko ni Preacher June. Siya po yung first timer. Si Sister Rhea si Mamawang. Bila Concepcion. Kawan City. Kapatid to. Sana hindi kayo laging bisita. Wish namin, maging regular member din kayo. Gusto nyo ba dito mag-membro? Huwag nyo pagkakapitalan na kung wapo yung pastor, at yung presider, huwag ano. Kung saan ang gusto nyo, yun ang masusunod. Pero hangad namin dito kayo pinyagan. Matagal ako walang binibigyan nun eh. Ang gusto ko sana maging first, second, third, fourth, tapos din magbibigyan na. Kasi yan sa mga isang qualification ng isang ligtas.
Pero kung hindi pa maunawan mabuti ang Ebanghelyo ng Panginoon, narinig mo si Pasko eh. Hindi natin hawak ang buhay. Kagaya ko, nakatayo ko dito. Nakabukas na balitaan nyo. The preacher has gone passed away. Huwag naman sarang na. Meron pa tayo naman sa message. Wala na ba ibang bisita? Na hindi na kuha ng pangalan? Okay, mga bisita, you are always welcome to receive Gethsemane Christian Baptist. Lahat tayo mas tayo, kantayin natin yung welcome song at magkabayan ng bawat isa. There's a welcome. Amen. Amen. Okay, welcome everybody. Lalong-lalo itong mga bisita natin. Ngayon, dadako na po tayo sa opening for the missions pastor. Yung mga bisita ay hindi pa obligado magbigay. Itong offering na ito. Yung mga nag-baptize lang muna, regular member ng Gethsemane Christian Baptist Church. So na kayong mga bisita, ang kayo mas daw, mabay, manindo ang Christian Baptist Church. Meron kasi kami sinusuportang mission pastors at worker. So, hinihiling ko lahat tayo mas tayo at tawagin natin at mawala sa ating pagdalaga. Ay, maraming. Lord, salamat po sa mga ito. Pagpurin ka, salamat sa mga bisita na nabigyan mo ng oras para magaling ko yung mensahe ngayon na sa mga biyaya na paglalagay sa amin sa buhay ko natin sa araw-araw. Bless mo po ang mission pastor para sa kalalawa ng iyong buhay at ibalik ko sa amin mas marami. Patawad sa rin na nagawa ko kasalanan. Salamat po aking hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Because I love Jesus, I'm giving. Because I love Him, I'm giving. Because I love Jesus, I'm giving. Because I love Him. One more round. I'm giving. Because I love Jesus, I'm giving. Because I love Him. Maraming salamat mga kapatid. Ating announcement. Ang umaga ng linggo ay karugtong din ng hapon ng linggo. Kaya hinahamon ko bawat isa na bakit pa yung hapon? Ano mas na nag-ragsak? Kompleto, hindi pa nag-serve. Ganon din sa prayer meeting. Ang pakikipag-usap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin.
na ba yung magbibigay ng special number? Special number. Tawagin natin. Maraming salamat, Montes family. Ngayon, nagkakaroon po tayo sa tithes and offering. Inuulit ko yung mga bisita. Okay, magtatanong kung bakit dalawang beses magbigay dito sa Gethsemane Christian Baptist Church. Yung unang magbibigay kanina ay parang sa mga business lang. Pero dito sa tithes and offering, lahat pwede na magbigay. Pero kayong mga bisita ay nakapagbigay na kanina. Maraming salamat. Pero hindi nyo lang mapapawi. Salamat. Bago natin tawagin ang ating manguna sa ating panalangin, lahat tayo gusto tayo, kantayin natin yung Doxology song. Praise God from all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen.
salaw na di itong kalapay sa pagkakasama Diyos at dami man ay sa buwan na mga way. Siyempre, kaya dayaw, babae, kasi kapatid, masasaw, na itang nangigang, na suda man na natin Diyos, hindi mang ted. Iti, itam na, nino, kaya resa, kaya puno ang matin ka na. Kaya Diyos, ang dami ng araw din, iti, pag-inted mo, iti tayo sa nung pinipili ang sapa, kaya sa Diyos, ipakami, iti, pagyaman mi ka, kaya iti, papay mo, nga do, nga, parparabor ka na kami, ako na, iti sa ron, iti, iti, pagyaman kami ron ako Diyos, iti, pahay mo nga, trabaho, iti, tunggal sa kata kami, ako iti, basta ako Diyos, at dahil, iti, pangalaan mo, iti, pahay mo ka, iti, ito, nga, ganito, kaya kawati ka rin ito, kaya divisyon na, basta na, divisyon na, iti, tunggal sa kata kami, nga, mga pahay, iti, okay, ginagalang sapa. Paggunaan na ako Diyos, tarabayan, iti, tunggal sa kata kami, nang namuro na ako Diyos, iti pastor me, ngay so, iti naanos, na magi papaay, iti panarabay, ito panangitit, iti maysa, na pagpatangget, iti suama, ito susaray, kaya sa balakuma, ta ikampay, iti ito kapanagbiyan pa, panagbiyan na, kastamit ka na kami. Kaya paggunaan na ako Diyos, pakawin na kami, kagiging. So, ang kasurangan ka ng pasulangin ka at ang sa Diyos, may karikan nila unay kung mapawag at sa unay na nagan mo. Kaya sumarang na po, tinigawat, kaya nagkakarating ka, tinagan, kaya anak mo, may Jesus. Amen. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love you. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love you. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love you. Good. Sister, yung camera ba yan? Live ba yan? Yes. Ha? Bakit? Kung ako sasalita dito, malayo. Pero kung si Pastor nandiyan na. Para hindi ba halata ng aking kapagitan? O ano? Okay, handa na ba ito mga choir natin? Tawagin natin sila.
salamat. Mga choir, sige, tanggap ko na. Ha? Palagay nyo ba, hindi ako nag-surba. Wala ko nag-upisa ako nag-precise dito. Wala nakataas na camera. Makabili na ako ng upo ko, ha. Magsasarili akong video dito. Kung tayo nakuha namin. Mga taga-Norway, good morning girl. Sino pala si Brother Guaras? Ay, natin ako. May future ko pa rin. Okay, dadakaroon po tayo sa ating worship service. Handa na natin ating mga puso at isipan para sa mensahe natin Panginoon na ibabahagi sa ating biyang ng ating pastor. Kaya tinatawag natin pastor para sa salita natin. Santiago, James chapter 1, verse 19 down to 26. Meron tayo mga bisita. Lahat po tayo magsitayo kung sa respect to reading the word of God. Lahat po tayo magsitayo para respectuin ang salita ng Panginoon. Maliban sa mga may akta, yung mga hindi magsitayo. Okay? Dito po sa verse 19 down to 26, palitan po. Sa chapter 1 ng Santiago, James, verse 19 down to 26. Basahin po 19 sa inyo po ang buhay ni balita. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. 20. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word which is able to save your soul. 22. For if any be a hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. 24. But whoso looketh unto the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the works, this man shall be blessed in his day. The verse 26, sabay tayo ko. If any man among you seem to be religious, and that God is God, but deceive his own heart, this man's religion is vain. O God Almighty, sa Panginoon sa iyong masalita ng aking nabasa. Salamat po Diyos sa special number at ang buhay. Salamat po sa mga bisitas po namin na dumalo at ganun din po Diyos. Salamat po sa lahat na sumusuporta sa mission. Dalayan po Diyos na bendisyonan po sa lahat na sumusuporta sa mission. At ganun din po ang mensahe ngayon ng bawat sa maging kooperatiba o magkaroon ng cooperate to hear the message of Father. Dalayan ko rin po Diyos na kasama mo mga minugin ko dahil may manong natin. I pray na tumilos ka sa kalagitnaan ng bawat sa maging pagbuhay ng ilang puso upang maunawa ng mensahe, ikaw nagpunta sa mensahe ito. I pray na kapusin mong kaaway at patawad Ama sa aking manilawang kasalanan. Thank you sa lahat po, Father, in Jesus Christ, I pray. Amen. Lahat po magsiupo. Ating mga kapatiran sa Norway, thank you for your support sa mission. And I pray the family of Victor Sen, and at the same time kay Sister Rainy. And how are you there in Norway? And I hope na you are all in good health. And I pray na bawat isang dito ngayon ay pagpapalain din ng Panginoon. Kasi nakikita ko yung mga mukha na malungkutin
Parang minamalas na ata. Yung mga malas, hindi kayo. Kasi dito, tinatanggal natin ng malas. Pwede meron. Dito rin si Preacher John Rafael. Itaas mo ang kamay mo, Preacher. Yan. Ang tanggal niyang misis. Misis kapatid. O, yan. Na-introduce na pangalan ko yung aking bisita. Tatapos na. So, from Manila. Sa Villa Concepcion ka, sister. Ayun, nasa likod. Dito rin po si Engineer Guaras. Mula sa Singapore. Mag-itaas mong kamay ko ulit. Tawa ni Sister Engineer Guaras. At nandito po yung katabi ni Sister yung iba. Patayat na yung makita. Sister Joy. Itaas mo kamay, Sister Joy. Yan, wala. Pero ngayon ay nasakpan na. Hindi lang kapatid. At ano ba tayo nagsisalita? Wala na. So, nag-umpisa po tayo. Dito po, salamat po sa Panginoon. At nandito rin ulit tayo dito po sa worship service. At hello. Nandito po tayo sa Santiago chapter 1, 19 down to 26. Na ang title ng mensahe, Faith Obeys the Word of God. Faith obeys the Word of God. Ngayon, ano ba ang kahulugan ng faith o pananampalataya? Ang shortcut ng usapin ng faith ay pragmatic ng Ilocano ay panagtalay. Faith, it is referring to trust in the Lord of the Scriptures or the God of the Scriptures. Trust, pagtitiwala, or loyalty, or i-believe, na ayon sa dictionary naman. So, the faith, pananampalataya, pragmatic. Yung pananampalataya po ay pagtitiwala sa Diyos ng mga nandito sa Bible, yung tinutukoy ng Scriptures na Diyos ay pagtitiwala sa Kanya. Ito ang pananampalataya naman dapat na pagsalamatan natin kung sino ang nagbigay ng pananampalataya. Dahil ang pananampalataya po, it is a work of the Trinity. Trinity. God the Father, God the Son, and the Holy Ghost. Nagtrabaho yung tatlong Trinity na yung pananampalataya ng Scriptures na yun po ibinigay sa atin, a faith that's come from the Bible na dapat natin pong pagkatiwalaan. Na ito ay dapat natin bigyan ng pansin. So maliwanag na ang pananampalataya from the Scriptures ay yun po ay pagtitiwala sa Diyos. Yun ang kahulugan ng pananampalataya. Ipamati, may sagay pa nagtala, iti Diyos, iti Biblia. Kaya dahil ito'y nga Diyos na tugtuboy ang kinasampan na kasuratan, iso na ito'y gayang dapat natin pagkatiwalaan. Yung Diyos na nakalagay po sa banal na kasuratan. Kasi marami tayong klaseng pananampalataya. May pananampalataya na pagkaan-kaan. Meron tayong pananampalataya na lulubog kita. May pananampalataya na mag-input o hindi. Hindi po pwede gano'n ang pananampalataya. Yung pananampalataya na ibinigay po yung tatlong Trinity, yun ang totoong pananampalataya. Na ang pananampalataya na ito ay dapat makita sa bawat buhay ng Kristiyano. Kung tayo po ay tinupos ng Panginoong Hesukristo sa bundok ng Kalbaryo, yung pananampalataya na mayroon po tayo na ibinigay ng banal na kasulatan ay dapat natin makita, may display, makita ng taong bayan, kung makita sa ating kapaligiran na tayo po ay anak ng Diyos. Ang problema mga kapatid, kung bakit sumulat sa Santiago sa mga kapatiran ng mga Hudyo, dahil itong mga Hudyo na labas po ng Pharisees, ay namumuhay po sila sa karnal na pamumuhay. Hindi sila natuto na tumayo sa sarili, hindi sila natuto na ipangaral ang salita ng Diyos, nanindigan yung pananampalataya, na ibinigay ng banal na kasulatan. Kung ano yung magnet ng word, kung ano po yung magnet ng kayaman,
ginagamit ng mga multo. Ito naman ang ginagamit ng mga multo. Na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Tama naman yun, nasa tayo. Ang interpretation ko ang mali. Kung patay na pananampalataya, ibig sabihin, hindi ka naligtas. Ha? Ang pananampalataya na gustong makita ng mga Hudyo, yung kung bakit sumulat si Santiago sa mga Hudyo, yung pananampalataya na may display. Yung may display, yung makita nila sa buhay mo, yung mayroon sa loob. Hindi lang pwedeng ang makita sa iyo, yung ugali ni Satanas, na hindi nagmula sa loob. It should be a character, yung nasa loob. Sino ba yung nasa loob? Si Jesus Christ na yung tinanggap bilang tagapagligtas ng Panginoon. Yun ang dapat makita sa buhay panlabas. Sa panahon ba ng digmaan, sa panahon ba ng troubles, sa panahon ba ng calamity, ano man ang ating kinatatayuan, makita dapat yung sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Pero sa atin nakikita yung pagkahiya, nakikita sa depression, yung kung may problema, nakikita sa atin po yung mga bagay na problema sa sanlibutan ito na dapat natin, hindi nila problemahin natin. Ang dapat natin problemahin, yung kung pananampalataya, kung gaano ka kayaman sa relasyon mo sa Panginoon. Kung mayaman ka sa Diyos, mayaman ang relasyon mo sa Diyos, hindi problema yung mga material na bagay sa lupa. Dahil sabi ko ng Panginoon, ang Panginoon, the word is mine, the wealth is mine, the gold is mine. All precious things in this world is mine, say it all. Kapag ang problema ka yung mga bagay niya, ang problemahin mo, yung pananampalataya mo sa Panginoon, kung ikaw mayaman sa Diyos, sa relasyon mo sa Diyos, sa paglilingkod, kumusta naman ang paglilingkod mo sa Diyos? Tayo ba'y naglilingkod na naayon sa iyong gusto mo, o tayo ba'y naglilingkod na ayon sa ating own ways? Ha? Kaya si Santiago sumulat sa mga Hudyo na watak-watak o na nasa kanya-kanyang location ko, outside of the very sense. Na sila ay namumuhay sa kanilang sariling pamumuhay. They join the work of this world. They join. Kimadwada, titaray tinaga. Anya titaray tinaga. Nagado aklasyo, timerchandise ka Satanas. Ada ka ng droga, ada ka ng ara, ada ka ng sigarilyo, ada ka ng maraming mga bagay na kakasira sa katawan na iyon po ang naglalayo sa atin sa larangan ng paglilingkod, na iyon po ang nagbibigay sa atin ng kahinaan na tayo panlamig sa larangan ng paglilingkod. Na iyon ang ayaw ng Diyos sa atin. And yet you want the blessing. How God will bless your life? Kung ganito ang ating sistema sa pamumuhay. You choose your own how to walk with God. Hindi mo pwede yan. It should be by God's way how to walk, to please the Lord. Kung ganyan ang gagawin natin, yung gusto nyo may kapal sa ating buhay, kasi siya rin po ang nagbigay ang pananampalataya na ayon sa banal na kasulatan, dapat natin sundin yung naayon sa batas ng Biblia. Hindi mo pwede humakin ka, o humusga ka pagdating sa hukuman, without basis, without provenance of evidence, o yung mga bagay matibay na ebidensya mula sa aklat ng jurisprudence. Dito sa Bible, it should be based upon what the Bible is saying. We are only relying to what God says to us. Kung ano yung gusto ng Diyos sa ating buhay, we should rely, magbibit na lang tayo sa banal na kasulatan. Ang batas ng tao, nagbibis din sila sa libro ng tao. Hindi po sila, si God nagbigay ng sentence na ikaw ay nagkasala sa pagpatay kay Pedro Juan sa matibay na ebidensya na ayon sa pag-aaral ng hukumang ito. O, nagbibis sila sa libro na ayon sa criminal law, na ayon sa konstitusyon, na ayon sa ganito. Mayroon silang basihan. Ito niya. Kaya nga ikaw nga yan, Rinalyn Borja, matatanggal ka sa pagtuturo, sa basihan na ganito, kasi sabi po ng ating, mayroong basihan. Hindi mo na ayon sa puro-puro, ikaw matatanggal, hindi mo pa yan. Sa paglilingkod naman, hindi na ayon sa iyong gusto. It should be yung God's ways, how to serve and to please the Lord. Yun ang gusto ng Diyos. May problema ka, di ba? Kasama mo ang Diyos. Yun ang maganda yan, kasi magka-problema ka, malayo ka sa Panginoon. Mas maganda may problema ka, kasama mo ang Diyos. Amen? Amen. Sana magkaroon tayo na aircon eh. Amen. Kaya natin guys, yung bawang isa, yung magbigat. Itong ating matagal tayo air continuous. Kaya,
Pinamaras na tayo ata, nandito si Junior Rafael. Kaya, wala eh. Wala siya. Ngayon naman dito eh, may pa. Bibigay ka ng ano kapatid. Unang puntos. Proverbs chapter 10, verse 19. Back up verse. Sa verse 19, 20, yung ating main text. 19, 20 po ng Santiago chapter 1. Back up verse po ay Proverbs 10, 19. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, is slow to speak, is slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Kaya unang puntos, faith receives the word. Ang pananampalataya ay receive. Inawat na, tinanggap na po yung salita ng Diyos. Kung mayroon tayong pananampalataya na biblical faith, ay tatanggapin talaga ang salita ng Diyos. Kasi ang author ng Bible is the Holy Ghost. Kung yung laman ng Biblia ay Holy Ghost ang nakasulat dito, siya rin po siya, isa sa nagbigay sa ating ng pananampalataya, lahat po tayo naniwala kung anong nakalagay sa banal na kasulatan. Ang problema ngayon mga kapatid, tingnan natin. Dito po sa Matthew 13:3, down way. Some hear without response, as seed falling on the pathway to be devoured by birds. Ay ibig sabihin po sa Matthew 13:3 down to 8, ay meron pong yung pong butil o seed na itinalat o itinanim po o yung pong falling on the pathway to be devoured by birds. Katulad po yung sa kalsada. Yung purwak di bukay. Ang nanapan niya kalsada na bukay. Ang dapat napan niya bukay, iti kadambrigan. Ang dapat tinapan niya na bunga nga soil, daga. Ang dakas yung tinukoy po dito, hindi napan niya pathway, kalsada. May titili, pumunta yung ibon, kinain po yung seed. Hindi pa tumubo, kinain na. Ano bang gusto mo rin po? I-refer ko doon. Mayroon pong mga nananampalataya na nakinig ng salita ng Diyos, bigla naman nawala. Kasi pumasok dito, natimbrihan niya, hindi pumasok dito, kundi lumabas doon. Kahit matagal ka na balik sa church, 20 years ka, o 15 years na mananampalataya, kung ganito ang attitude mo na nakikinig pero hindi na isa puso, ay hindi ka lalago sa pananampalataya. Paano ka magkaroon ng growing grace? Dumaktol kayo kay pamati babae, hindi palago. Lumaki kayo sa pananampalataya, sa biyaya lamang ng Diyos. Hindi sa mamagitan ng ating karunungan, lumaki kayo sa pananampalataya, hindi ka. Kung bakit ibinigay po na biyaya ng Diyos ang paglaki ng ating pananampalataya, dahil yung ating pananampalataya na ibinigay yung tatlong Trinity na nandito sa banal na kasulatan, ay biyaya lamang na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos kasi gusto ng Diyos na lumago tayo sa pananampalataya. Dahil pagdating sa bagyo ng buhay, matutupang tumayo na magtiwala sa Diyos. Hindi magtiwala sa pera. Sa Diyos unang pagkatiwala mo, ang mga pera lamang mayroon sa lupa ay mga tool. Gamit lamang po yun. Pero higit sa lahat, doon, pag inuna mo sa baba, pangalawa doon, ang sabi ng Biblia, I am a zealous God. Doon pinakita ng Diyos. Ako ay manipubuhin na Diyos. Ayaw niya yung mayroon siyang nauuna kaysa sa Kanya. Siya lamang ang number one. First honor in our life. Ay man mahal mo yung mister o si Mrs. Mas higit pa rin. Una sa lahat doon, pangalawa ang mayroon lahat sa lupa. Iyon ang gusto ng may kapal. Kaya, mga Kristiyanong nakikinig, pero hindi pumunta sa puso, kailanman laging grade 1 ka. Next year grade 1 ulit. Next year grade 1 ulit. Next year grade 1 ulit. Hindi ka nalago sa pananampalataya. May mga Kristiyano ngayon, matagal na, madaling tumakbo. Para yung matanda ba? Pag tumatanda, matampuhin.
Tama ba yun? Ano, taon 80? Kinakain mo na ako? Hindi pa ako kumain. Hindi pa ako. Ay, kumain ka na. 3 beses ka na kumain. Hindi pa. Ganito mo yan, lolo. Lola. Ay hindi ka. At akas niya yung mananampalataya ka. Among kapsat kami gastoy. Ang kumaawatan, di maawatan kung sika, pangit ka. Papay kasta tinupan. Ang haspigamen, ibaga tinasama ka ng kasulatan. Ano kailang maawatan? Wala ta, yung makilgamen nga, yung masok ko din, yung pala dyan. Hindi matigpigsaan ng atin. Kasama ko naman kung tinupati na. Amen. Iso nga, green tayo mo yung kapsa. Alam niyo, tibiyag ko yung mapapalay, mapapalay taong sa'yo. Si Brother Richard, mga 50 kasulata. Hindi yung tuntungan niya. 50, ito 51. Okay na. Hindi, grade ko lang. Sa akin, 10 lang kapatid. Maganda kung maakot naman 20 years siya, mamuhay. Ako, maganda kung maakot ko pa na kahit 10. Sa gusto natin, ang edad ay dapat makuha pa rin gusto natin. Ang buhay, sabi po ng Panginoon, ang buhay ay darating. Ang kamatayan, walang nakakaalam. Maganda sana kung magpaalam si kamatayan. Ikaw, Brother Jinjo, ang taon mo pa lang ay 29 o 25. Pupunin ka na lang bukas ng alas 3. Maganda kung gano'n, magpapaalam si kamatayan. Sasabihin ko yun, magkasawa akong 3 ngayon. Kasi mamatay nila ako alas 3. Sa panghuling oras, humingi ako ng tawad. Utang na tawad ako. Ganyan. Pwede natin lukuhin ng Panginoon, gano'n paraan. Kaya ang problema, sabi ng banal na kasulatan, kahit anong oras darating ang kamatayan. At ang kamatayan, wala rin respeto. Mataas ka man, anong mayroon ka, ikaw ba'y gobyerno, ano bang mataas ka, king sa lahat dito sa lupa, mayroon ang pera, maras ka na ari-ariyan. Hindi rin respeto ng kamatayan yun. Siya po lang kanya Marcos, ang nangyari. Yung magagaling na pinuno sa buong bansa, na kumpleto ang pera. Inatrasan ba ng kamatayan? Darating yung kamatayan. Kapag kamatayan, hindi ka man, wala ka namang awa, magpara naman sana ako sa Mrs. ko. Goodbye, Mrs. kahit goodbye lang, hindi ka man. Wala, ang kamatayan talaga. Traitor. Iyon naman ang kinakatakutan natin. Tanong, bakit ikaw po ay matibay sa pananampalataya? Wala tayong dapat katakutan. Ano ang mayroon sa lupa? Amen? Amen. Bakit nagtakas sa kamatayan? Yung si kamatayan natatakot sa Diyos. Ang utos ng Diyos sa'yo, huwag yung kalimutan ang pagtitipon. Hindi ka natatakot yung utos ng Diyos. Pero si kamatayan natatakot ka. Samantalang si kamatayan, masumurin sa Diyos. Baliktad naman tayo mga kapatid. Natatakot ka ng kamatayan. Hindi ka natatakot yung may-ari ng kamatayan. Dapat tayo matakot sa Diyos ng kapatid. Pag inutos ng Diyos, huwag yung kalimutan na manalangin. Ay, huwag yung makalimutan na manalangin. Kahit pagod ka. Pero basta kung nagpupuro ako sa umaga, nagpupuro sa hapon, wala na akong boses. O di manalangin mo from the mind and the heart. Walang salita. Pwede yan. Pag na ako basta, pilitin mo manalangin sa Panginoon kasi yun doon, nilalo ko. Nilalo ko kasi sa Diyos. Utos ng Diyos yan. That is command from the Lord. Samantalang kung si kamatayan magsalita, ikaw, Diyos, huwag kang pakaangkaan, tutuloy kita. Kamatayan. Sabihin mo, masumunod ka, samantalang ikaw, Diyos, huwag mong kalimutan. Dapat ikaw, matutuo ang sinasabi, pag manligaw mag-iisa, ay sige na, ligaw dalawa. Hindi na, so kayo niya. Kung si kamatayan ang tulong, natatakot. Samantalang kami mga awak niya, ang kamatayan. Magtandaan mo mga kapatid. Ang kamatayan, huwag natin katakutan. Ang tao mayroon sa lupa, hindi natin katakutan. Kung mayroon tayong matibay na pananampalataya. Dahil tayo po'y alinlangan, mayroon sa lupa. Nayayanig po tayo pagdating sa pananampalataya. Ano bang klase pananampalataya mayroon po tayo? Some hear but singular concern, turn attention away from God. Some hear the word of enthusiasm, but without commitment as seed is sprouting in shallow soil over the rock. But some here grow in bear fruits to the glory of God. Yan nyo Nangyagal niya po din inside. Narinig po ang inside. Pumasok sa puso. Tinukso naman ang secular learning. Yes, ang pala. Kung ikaw tinatawag ng Panginoon mag-aaral sa seminary, dahil sa hirap ng buhay, nataybot ako na mag-aral.
Saan ka mag-aral? Mag-aral ng sikular. Ano ba yung sikular? Maaaring teacher, maaaring commerce, parang yung pang-opisina. Maaaring doktor, ganyan. Maaaring nurse, engineer, ganyan. Sikular. Dahil sa gusto kong iiangat ang ating mga magulang sa kahirapan sa buhay, mas binigyan ko ng pansin yung sikular. Abay nagtapos ng sikular, nagtapos pa ng commerce, accountant, accounting. At pumasa ng board, nakapasok ako sa bangko. Sure. Nagtrabaho ako, patiling ko, nakalimutan ko na. Away from that. Because of my success, yung karunungan na mayroon ako, yung taglay ko through hardship in learning, because of my sacrifice, nag-success ako. Dahil po doon, pinagmalaki ko sa harapan ng Diyos, lumayo ako yung inuutos ng Diyos. Huwag mong kalimutan ng ng tawad. Huwag mong kalimutan magpasalamat sa akin sa lahat ng gagawin ng buhay mo. Kung wala ako, wala ka. Nakalimutan natin lahat yun. We turn away from God. Dahil pa sa secular learning lamang. Ipinagpalit mo yung kadalampot na maliit na pera kaysa yung lumikha ng pera. Pinagpalit mo yung servisyo mo, yung kung mayroon sa lupa na kaysa yung lumikha ng sanlibutan. Napakababaw ng ambisyon niya. Maganda magkaroon ng accomplishment, kasama natin yung doon. Kasi pag nagtapos ka kasama ng Diyos, marunong ka magpasalamat doon. Pag nagtapos ka, ano mga klase na akong dito sa lupa, inuna mong pinasalamatan ng Diyos. By reading His Word, pagbabasa ng Biblia, makilala mo lubusan kung sino ang Diyos sa buhay mo, kung sino ka naman sa buhay ng Diyos. Pero tinitiyak ng Diyos, lahat mayroong sa lupa ng Diyos, at natin inasal ng Diyos. Remember that. Iyong tumanggap sa verse 19:26, Acts 17:11. They received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily. Yung mga tumanggap na tumama sa puso, ay sila po ay nagkaroon ng paglago spiritually. Tumibay sa pananampalataya at hindi lang tumibay, nagkaroon pa ng fruits, nagbunga. Yung pang tumama sa ground, yung magandang soil, yung tumanggap kay Kristo ng totoo at nagkaroon ng pananampalataya at yung pananampalataya ay lumago sa Kanya at ito po'y magbubunga spiritually dahil meron siyang answer sa mga unsaved. Nawawalan mo pa rin ba? Unsaved pa? Yan, mayroon kang cancer, papunta sa akin ng impyerno at ako'y sa langit, kawawa naman siya masukong araw at gabi. Eh dapat naman i-share po sa kanyang gospel. Mayroon kang compassion for those. Kawawa naman yung natin bahay ko. Ayaw na nga ang buhay, pumunta ko sa impyerno. Bakit hindi mo i-share ang gospel? Compassion for those. Na yun pa ang reason ng Ama, nagkaroon ng compassion sa Diyos, isinubo niya ang kanyang kaisa-isang anak. Na kahit kamatayan, pinahirapan, tinalikuran ng Diyos Ama. Sa gusto ng gagdasan, natapusin ang kanyang mission na iniutos ng Ama sa kanya na i-save ang mga sinners na tulad natin. Okay? They received the word of God not as the word of man, but as it is the truth, the word of God. Kaya sinasabi ko sa inyo, we are not coming here to hear the message na nanggaling sa akin ng instruction just to train men to be a follower of men. Kaya kayo nandito para matrain kayo bilang follower of Christ. Pag ako na ganyan, pagpatuloy kayo maglingkod, kasi yung pinaglilingkuran natin ay walang hanggan ang kanyang edad, walang hanggan Diyos, yun yung dapat natin tutuwihin. Kung siya naman papalit sa akin, na ganyan din, magpatuloy kayo pa rin maglingkod, because ang reason kung bakit tayo nandito, dahil po noon. Hindi tayo, wala na si Pastor Carlos, tatanggal na, namatay na, doon ako sa ganito, doon na rin ako, doon na rin ako, doon na rin ako, hindi ganun. That is not yung gusto ng Diyos sa ating buhay. Ang gusto ng Diyos, a follower of Christ, devoted for the Lord, to praise the Lord, ay calamity man kung may bagyo sa buhay, we continue to praise the Lord. Amen. Pangalawang puntos. Sa verse 20 to 25, ng chapter 1 ng Santiago James. Baka verse John 13:17. Faith responds to the word.
Yung na-charge tayo ng ganyan, kung i-charge ka ganyan, hindi ka naging ganyan, hindi po lumisponde. Delikado na yung gano'n. Kung ang Kristiyano po ay backslider, kahit humbahin mo ang salita ng Diyos, ay hindi pa rin kumikilos, patay na yun. Katulad dyan, ang pumunta ng Philippine Army dito po sa Marawi, tinira ng bombing sa pamamagitan ng fighter natin. Tinira doon at gumanti sila ng putok din. Ibig sabihin, buhay yung kaaway. Kaysa yung tumira-tira, walang responde. Ang salita ng Diyos, tayo ay pinapakain sa atin, pero wala tayong response. Delikado yan. Baka naman pumupunta sa kanyang salita ng Diyos, hindi natatamaan ang puso, puro ilan. Bakit? Ayaw niya po, isa pamuhay, si Kristo sa buhay kasi nahihiyak. Kung ganyan ang ugali natin kapsa, paano tayo magpalain ng Panginoon? Tandaan mo, ang buhay ay hihiram naman. Amen? Humihiram tayo ng buhay at kahit anong oras, pwede tayo pupuli ng Diyos. Kaya, faith responds to the word. Hearing without response. The greatest burden ng pastor ay, is to help those people who hear, but they refuse to submit to the principle of God's word. Ang kinalungkot ng pastor, kung ang mga mananampalataya o yung mga tupa, nakikinig sila sa Panginoon, but they refuse to submit. They refuse to submit themselves to the operation of the Holy Spirit, to the leading of God the Father. Iyon po ay katigasan din ng puso, bawat mananampalataya. Hindi mo pwedeng pumasok ka ng pagkasundalo, narinig mo ang instruction, hindi ka nagpasakot, papatayin ka ng pumatay. Bakit? Hindi ka pasakot, bakit ang gusto mo? Kaya naging pulis ka, naging sundalo ka, para magpasakot ka ng rule. Obey orders, before you obey. Hindi ka ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa atin naman, malaya kang mamili. If you serve me, God will bless us. If you serve the gods, the Apo Diyos hindi daga, I will first day, I will chastise them. Nasa iyong mamili. Pero pinili natin ang temporal. Pinili ng mga mananampalataya ng mga Hudyo to live a temporal ways of life. Samantalang, this is not our destiny. This word is our journey. We are just journey. We are now moving as a journey. Journey lang po tayo dito sa lupa. Pero our destiny is not in this world. Nagpatayo ka ng malaking gambalang bahay sa lupa. Nakalimutan mo naman magtayo ng malaking kayamanang doon. Ngayon pa ating pupuntahan. Lahat mayroon sa lupa at langit, mawala sa ulit. Pero hindi sinasabi ng Diyos na ayaw ng Diyos na tayo magtayo ng malaking bahay sa lupa. Ayaw ng Diyos na magkaroon ka ng pinag-aralan. Hindi gano'n. Gusto ng Diyos mayroon ng bahay sa lupa na malaki. Pansyon man. Gusto ng Diyos na ikaw po educated sa lupa. Gusto ng Diyos yan. Pero ang ayaw lang ng Diyos dito, kung mas mahalaga ang mansyon as ang pinag-aralan mo kaysa sa Diyos, manulit pa sa yung ayaw ng Diyos. Huwag tayong magaling ng ganyan. Kung mayroon tayong lupa, mayroon tayong malaking bahay, mayroon tayong pera, yung masigit pa rin ang Diyos sa ating mamahalin. Yun ang gusto ng Diyos. We are just a steward of these things. Yung kayamanan na mayroon tayo at ang karunungan mayroon tayo. Amen? Kaya, faith responds to the word. Mayroon din the greatest burden. You can hear but not respond. Hear of the word and not do word. Naayon po sa 23, verse 23 po. To hear and not obey is to deceive yourself. Nakinig ka, pero hindi ka sumunod. Inalilawon ng tibag-baget. Didisip mo yung sarili mo. Inoloko mo yung sarili mo. To hear and not obey is to forget what we are. Kaya, tingnan nyo. Sabi ng Biblia, kayo po mga ladies man, mga wife, yung mga bibig, pag gusto nyo bumaril, dapat tiga. Pero bumabaril ng mga ladies outside of the Bible. Kamu dito,
fire. Alam mo yung kahit maliit lang ng bibig, pero pwede yung bahay. Saka nakakita yung ganyan. Lumabas yung kaldero, lumabas yung damit, lumabas yung mga plato, yung pala tinatato ni Mrs. Bakit kaya ganyan? Patawarin mo na ako, Mrs. Kasi kumarin na ako, lumayas ka! Narinig yung mga kapitbahay. Dahil lang doon, anong testimony? Ano bang nilihim niya? Baptist. Yung pastor nila, pastor Carlos, hindi. Pastor Alila, yung sa kanila. Yan yung picture niya si Junjun, sabi ko pa. Alam mo mga hindi makitagpon sa atin si Kristo. Kailan ba tayo pipino na yung Bible sa loob, yung proper display? Ano mas yung display na gusto mo? Ha? Hello? Marami akong nakikita ng misil niya. Kasi misil yung kasama niya. Lahat ng misil. Wala yung kasama ito. Lahat ng mga misis. At pag magsisilbong sila, wala naman sa Bible yun. Kasi sa Bible yun, hindi ko sa ngayon na makilit sa Bible. Kasi ang bayan ako ngayon taratang yan. Wala naman, outside. Pag wala sa Bible, sa another gospel. Kung another gospel is nanggaling kay Satan. Bakit kay Satan susunod? Ha? Di ba? Ganyan mga kapatid? Saan susunod ulit lang? Amen? Bakit kasi mga persistent? Amen? Amen? Oh, ganyan. Amen sa Francisca? Oh, ganyan. Ano ba yun? Walang masawa na yun. Alam nyo, sa aming mga gender, aawa ko sa inyo. Kasi nagamit ang inyong bibig outside of the Bible. Kung nanggaling sa Biblia, amen. Amen. Kasi sa magitan ng Biblia, nagsusulpin ka. Dahil yung bala mula sa Bible, nagsusulpin ka. Tumanggap kay Christian. Amen. Ay, natumba si Christian. Hoy, Mister, ang kanta-kanta. Patay mo. Dahil ka na. Ay, hindi mo dahil ko. Testimony. Good testimony. Dapat natin ito. Hear word response. You can hear and obey. Ayon sa banal na kasulatan. Bakit kasi hindi kayo makinig sa banal na salita ng Panginoon? Itong mga ladies kasi parang ayaw nilang aminin na ang lalaki ang head ng family. Parang nagkakaroon ng objection o parang objection, parang gano'n, gusto nila mag-object dyan na husband is the head of the wife. Kasi marami si marunong sa mga wife kasi sa husband. Yung isang ko pa, mayroon siyang sarento lang, sergeant. Nanggaling sa Mindanao. Nung dumalaw si President Pilipino, inagisan ko ng Granada. Mismo yung sarento, sumambot sa Granada. Inihagis doon. Maawartan ng medal belo. Pag isinuod niyo, pati general na 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, pasalubya. Bakit? Dahil sa kanyang nakatalagang hindagyan. Hindi sa rangko. Ang Panginoon sumasalubong ang ladies dahil po yung niatan ng Diyos na balikan na yung husband is the leader of the head of the wife. Kung bakit kayo mismo sa mister, bakit? Ang Panginoon kasi ang nagbigay na siya ang leader sa pamilya. Doon kayo tumingin, hindi yung standing ng mister mo. Kung tumingin kayo sa mister mo, wala, bigigin mo si mister, parang unless, oy, doon ka, anong doon? Doon ka na dyan mga doon ka na dyan masahe, doon ka na dyan mga malagsa, dahil ayaw mo ka na dyan, Canada. Canada, doon ka na dyan masahe, doon ka na dyan magdolo. Di ba namin kapatid? Canadian. Hindi nga, alam nyo. Itong billion ng mga ladies. Dapat natin po sumunod what the Bible saying. Mayroon naman kayong freedom eh. Pero nasa proper procedure. Ano yung freedom nyo? Yan. Lakay, Mr., Mrs., yan. Ganito ang gagawin natin. Ano kaya kung ganito ang gagawin natin? Kasi yung plano mo ay parang ito makakakot yan. Kasi ang plano sa bahay natin, bubo. Si Bagyo yung bukarat eh. Madaling matangayin ng yan. Kaya mabawal yung plano mo. Ano kaya kung ganito, Mr.?
Hindi, hey, ikaw, ang liit, ganito mo. Tayo ka lang dito pa. Lumatang pag wala na, ano kung kasi ng asawa? Hindi gano'n. Ha? Dapat, any wrong way, how do you speak to your husband? Noon nga, ang tawag sa husband ni Lord. Lord, ang tawag. Ganun ang paggalang nila, dahil pinagalang nila ang Panginoon. Kung paano sila rumispeto sa Diyos, ganun ang pag-respeto nila. Yung itinalaga na, Amen. Amen, Sir Grace. Alam niyo, punuhin natin yung dahil sa pinagkakayata sa tawarin sa sarito. Hindi itsura ni sarito. Sa sarito, walang kalap-kalap. Sa sarito, walang isa ako, o nag-araw, ay nag-araw ng PMA. Magaling na PMA. Naging general, na brigadier general, na lieutenant general, major general, general ang matapos ko. Pasabi ko sa'yo, kung titingin ka sa itsura niya, wala na mga ganyung tao. Pero dahil sa may kapit, kami talaga, doon ka sa salita. Ay, ganun din sa akin mga mises. Kung bakit kayo sasarap sa mister, dahil mahal nyo naman doon! Kung tumingin ka sa sarili niya, wala ka. Kakakaan sa mister ko. Magbagpit lang, wala pa sa ayos. Magsinilas ka, wala sa ayos. Sa damit, wala pa sa ayos. Ganyan. Kung titingin ka lang ganyan, tuturuan mo na, wala kang alam, ganito gawin mo, mister, ganito, ganito na. Nasaan sa Bible yun? Wala! Ako ang may Bible. Alright, ang muli. Santiago 1:26-27. Faith practices the word. What we say, making you brethren in your tongue. The Bible speaks of the rito condom speech. Tingnan nyo. Sa pananampalataya, kaya ng ating len, kaya ng ating len. Babarit ni pagmati, kaya na nahantay ng pantibir mo. Pagmati na yun. Trust ang Lord. Yung kayang magsalita ng masama, kaya yung pagtumuhin kung mayroon tayong matibay na pananampalataya. Kung bakit pala ang mga business ay marunong magsalita yung mga bagay na outside of the Bible because of their faith. Little faith, tawag ko, kung little faith, ikaw na lalaki, pasensyahan mo si Mrs. kasi pag ikaw po ay pinatulan mo yan, hanggang sa paligi ang Moses niya. Pero kung tumahimik ka na, dito rin si Mrs. Kaya ang gagawin na lang natin ng ngayon, pray yung mga Mrs. Hindi pa sa panahon na kaya. Pag hintayin nila na pag namatay ka na sana, ano naman yung masalamat? Faith practices the word. Dahil sa pananampalataya, kaya mo kontrolin ang bibig. Sa Santiago 3:6, example, yung kung mayroon tayo ng kasalanan, yung kung mayroon tayo ng Panginoon, siya ang nagbugas sa ating mga kasalanan, kaya niya rin itong ibigay sa atin yung matibay na pananampalataya, tatalunin niya po yung evil character sa ating katawan ito, at tayo pong magsalita na mabunga. Kung ikaw ay nagtanim ng mangga, aapit ka ng mangga. Hindi yung nagtanim ka ng mangga, aapit ka ng masama. Hindi daw. Sa akin kasi, nagtanim ka ng masama, aapit ka ng good. Nagsalita mo ng masasama. Lahat masama sinabi mo sa kanila. Panginoon, bigyan mo ako ng blessing. Ibigyan ka ng tao. Kung nagmula ka, hindi mais. Ayaw ka ng mais. Saan mabalin nga? Mangga. Kaya, remember, Christian, the mouth speaks what is in the heart, and the word of God purifies the heart. Pagpapasalamat tayo, itong salita ng Diyos, lagi niya pong sinasabi kung paano linisin ang kasalanan. Mayroon po tayo. Ito ang nasasabi kung paano tayo lumakad sa kalooban ng Diyos. Ang problema sa atin, sabi ng Diyos, basahin niyo, search the Scripture. Ang problema sa atin, hindi naman natin binabasa ang Biblia. Anong binabasa? Ganyan. Ano yung ganyan? Hindi ko maintindihan. Mayak people. Hindi ko mayak people. Ano yun isa? Yung ganyan.
Yeah. Ha? Yun. Kahit hindi kumakain, hindi ganyan. Pero sa Bible, wala. Amen. Pag magbasa ng Bible, ano na? Pero pag ganyan, kahit isang araw pwede. Kahit hindi kumakain, pwede pa rin. Ay, kumain mo na. Sabi na. Wala pa narinig. Ay, kumain ka na. Wala pa narinig. Ay, kumain ka na. Ay, kumain ka na. Ano oras na ba? Alas 3 na. Ah. Nakakakumain. Pero pagdating sa Bible, pagbasa ko ng ganyan, kantok na ako. Matutulog na ako. Wala yung palaban na ugali na. Ganyan ang iba. Wala. Pag inantok na, bumigay na kaagad. Pag-isip, amen. Ugali ka. Hey, this is the word. Yung tanong na problema natin, ang ating bibig, try to use the bullet mula sa banal na kasulatan. A bullet of salvation, a bullet of repentance, a bullet to get us save people. That's what God wants us to do. Bakit ayaw mo yung bullet mula sa Bible? Gusto mo yung bullet ng word. Pag bullet ng word, puro criticism, uyaw, kung oo nga, tagi-bullet kung ito. Ibasol mo, di ka naman, kasi mo rin. Hindi na pinsan pa na taon kasi ibasol mo. Ano ba yan? Ibasol mo ng taon. Tagbating ka, nangaw. Ito nung tinagpa mo na, kung kamay, baka kami na taon. Alam mo naman naman. Basahin ng Biblia, pumigsa ka. Kung hindi ka magbasa ng Biblia, hindi ka basahin man. Huwag, kapit po. Surat niya yung boyfriend, surat ko ka. Ngayon, wala na yung surat. Puro text na lang. Karaitan mo tayo, suplidan niya nga. Tumansukdan, kasar. Amen. Oh. Alam niyo yung mga kabataan, nakungutdak. Di ba sister naman, nakungutdak. Di ba nakungutdak. Kaya lang, sa mga magbagamanyata na, ang nagbagamanyata din yung mga magbagay. Hindi sa bahan ng siya. Kailangan ito mamagas, kailangan na ito, ako naman. Kailangan ng advice natin sa mga young people. Hindi naman si Sarap, hindi naman si brother. Mga Cesar. Young people, advice it. Ang tema yun, magtanong kayo din, mag-advice kayo ni brother Cesar. Sabi ni Cesar na, sige, tanong kayo, tulong kayo. Ganti ko yung sasakyan, lumay mo, hindi ganito nito. Kaya mo sumunod kayo sa akin. Yan. Baka naman yung advice rin, siya yung nagkasunsok. Hindi. Ibig sabihin, meron kayong mga pwedeng hinihan ng idea. Kaya nga meron din. Si Brother Red. Yung si Brother Robinson. Yung si Brother Alex. Kaya in John showing verse, stay with what the Bible says. Stay at bondage magpapahit. Nga dahil kita sa lupa ng Espanya. Anya nga yung mga abak ka na tayo, naanda ka na tayo niya. Amen? Amen? Amen. Anya ka na, nakayumat nga, ang kay sigurado ng langit. Hindi nagkasapaan dahil buwang ba? Kasapaan dahil. Kung mga tingyan, mga tingyan, mga sa ibang bansa. Pag namatay kayo ngayon, sir, sigurado ka rin ang namatay pa nilangit. Nanampas ka ng pag-ibig at pag-ibig mo Maria. Kaya mo gusto mo siya. Sige lang. Ibigay na ko tayo. Ay, Maria, ako ng kapit Maria. Ate Maria. Nanampas na rin awit pa. Ay, kayo mabalin lang kami yung kasaba. Ay, kayo mabalin pa. Loga. Sir, kung maligtasan. Sir, na mamatay tayo, sigurado natin mo, nagkarang tayo pag ilangit. Sa iyo, may nakalagay ko lang. Naman. Sa iyo, lima. Pagka nakita, kaya, okay, balik-balik sa ulo. Kayo kating anak niya, upload na. Yes. Sigurado mo na ilangit? Ako pa nagsao. Hindi na kasi sigurado yung mga. Ako nagsao. Iso nga yung siya. Ang kaligtasan. Lahat kayo sumunod sa panalangin. Tapos sa sisya, sumunod nila sa panalangin. Sumunod sila. Ngayon na tayo po ay sumunod sa panalangin. Ano ngayon ang binigay ng Panginoon sa iyo? Tinanggap si Israel. Ngayon ang karapatan maging anak ng Diyos. Sa Bet siyang Mayo,
2018. Tinanggap ko si Kristo, dito pa lamang na spiritual birth. Kailan kami nanganak, alam nila. Spiritual birth, ganito pecha. Tatandaan mo, dito mo lang tinanggap si Jesus Christ, ngayon ka lang nilinglaran. Hindi ka lang ng karapatan mo. Kaya ang mahalaga sa kanila, basta may simbahan mo na, anak mo na sigurado, hindi. Saan ka na sigurado? Hindi ko alam. May alika dito na, tatay mo punta, hindi ko alam. Hindi ko alam. Alika dito, hindi ko alam. Tatay mo punta. Hindi ko alam. Pumunta kayo nakakala kung saan papatungo. Amen? Malaman na, hindi mangalan sa inyo, aming papangalan nyo, kami ko ay mga propeta, Diyos. Amen. Anong sikta? Sa isa. Okay, bago kayo patuloy sa bahay namin, pwede naman tanong, saan? Pag tayo namatay, hindi ang maraming maraming kwalifikasyon. Wala naman nakakakit yung kapatid. Ano ito pangarap sa akin? Ikaw wala, hindi ka nakakit sa langit. Kaya ako, tiyak ako sa langit. Hindi dapat ikaw makita sa akin. Okay na. Magkaroon kayo natin dyan. Ha? Hindi mo pasukin. Anong sasabihin ko sa akin? Hindi ka nakatiyak sa langit ko. Saan ka nakatiyak? Hindi mo alam. Halika! Saan tayo pupunta? Hindi ko alam. Hindi ko pwede nga rin. Sumakay ka ng tricycle, saan tayo pupunta? Hindi pa na. Ay, iba yung isang tao ngayon. Gagaling ka sa kulungan. Sa kulungan ng mga buhaya. Ha? Kaya kinagising mo lahat ng mga anak. Dati mo punta sa langit, dadaling kita sa langit. Anong langit? Itanong mo. Sa langit na bayan o sa langit sa lupa? Sa langit sa lupa. Ibig sabihin, pag sa langit sa lupa, ito sa sinulong. Kasi, pag ano mo puti, masaya ka. Sa lupa yan. Pag masama, impyerno. Saan ang impyerno? Pag masama ang buhay mo sa lupa, ayun ang impyerno. E paano kung nag-late ka? Masaya ka. Langit yun? Pilosopo ka naman. I challenge you in verse, stay in the landmark of the Bible, to be faithful, saved by grace, saved by grace. Awitin natin yung for by grace, sabi say, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. In Ephesians 2:8 and 9. Last, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ephesians 2:8 and 9. Yung pang ating stand-by is Ephesians 2:8. Tayo sa Ginong Diyos, ang magpangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa iyong masalita na paalaala mo sa amin, na kami po dapat manindigan na ayon sa iyong mga biyaya, na kami po ugad, lalakad na ayon sa iyong po pagkilos po sa amin, sa pamagitan ng mga biyaya ay kami po naging successful. Pero salamat sa iyong Ama, dahil si Kristo, siya po ang nagbigay na uyari on the victory side. Kami po ay hindi po talunan ng mga nambalataya. Dahil si Kristo po ang tumakos sa aming mga problema, si Kristo na rin po ang tumakos yung pagtungan namin na impyerno sa magitan niya sa langit na bayan kami pupunta. Salamat sa paalala mo sa amin na kami po manindigan na manatiling maglingkod sa iyo na ayon sa iyong biyaya. I pray, O great God, pagpungayin ng bawat mananampalataya spiritually na sila po yung God dalago sa spiritual na kalagayan upang sila po magbunga spiritually. Salamat sa mga bisita na dumalo. Bigyan po sila, O God, encouragement to continue to hear the message of God. Ganon din po, O Diyos, sa mga mananampalataya ng hihinan na faith, patatagin mo ngayon ang pananampalataya. At ganon din po ang mga matatag sa pananampalataya, bigyan mo sila, O God. Thank you, Father, sa lahat. And I pray, O great God, bago wakasan ang panalangin namin sa iyo, Ama. Challenge that you to come to the altar, at tayo po magkaisang manalangin sa bawat isa po sa amin. At ang mga members ay challenge you, kayo po mga men upstairs, mga women downstairs. Tayo po'y mag-group sa panalangin sa Panginoon at tayo po ay magsama-sama sa panalangin, humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Well, the members come to the altar. Including yung bisita, if you want to come, welcome. Lahat po tayo na-present po.
If you want a blessing, if you have a problem, well, come forward to the altar. O Panginoon na makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos. Ikaw na Diyos, makakumbang o Diyos sa lahat ng tao. Mapagpatawad at maunawain sa dako ng aming mga bawat problema po namin. Tuwan mo kami makaintindi, makaunawa sa plano, ang plano mo sa buhay na aming hinirap. Dalayan po Diyos, dagdagan mo pa ang aming pananampalataya sa magitan ng biyaya. Sa aming kong nagawa, sa buhay na ito na hindi namin nagampanan ng aming kong buhay, ito please, and to praise David, patawarin mo kami, Awa. At tulungan mo kami ng Diyos upang kami po panibago ulit na magagawa yung kalooban mo upang ito kung makita sa buhay po namin. Dalangin po namin lahat na nag-forward to bless them, Father. At lahat na hindi nag-forward, I pray to Father, ano ang kanilang dalangin? I commit lang to the hand, Lord God, na take care of their problem. Ano po ang kanilang hinihingi? I pray, Father, na sagutin ang kanilang panalangin na ayon sa iyong kalooban. I pray sa bawat mananampalataya, mga ladies, nandito sila sa araw. I pray to bless them sa bawat nandito ngayon na nakatayo at na hindi nakaluhod. I pray, Father, to bless them also. Ano pa ang kanilang hinahin sa puso ay dito lang today. Please answer our prayers according to the grace, Father. Mayroon kaming dalangin ng Panginoon na nawa may tayo malaking tempo sa bayan kung saan natin na makilala ka na mayroon din simay po dito na a prayer for church is a real church, an independent church at ganun din po Diyos ang fundamentalist at ganun din po Diyos may tayo po malaki pong gawain po dito at mga manggagawa na may tayo kang according sa iyong iyaga. Please let the blessing come in, Father, according to them. I pray, O great God, anong po mga hindrance sa mga blessing? I commit all to them dahil ikaw na Diyos na humanay. Makapangyarihan na Diyos kahit mo wasakin lahat ng hindrance. I commit all to them any problem that we pray towards ang muling Father. I commit sa mga ng biyaya our prayer to the answer. I pray mga bisita na aming mga spirit. Kausapin mo sila to stay in the land of the faith na sa biyaya kami dito. Bata, na malinis ay bigyan sila ng blessing gano'n. Salamat sa mga sa pastor, salamat po ang buhay mga employee dito sa probinsya. Salamat po sa buhay ni Sister Karen at sa kanyang asawa. Ganun din po kay Sister Remy. Nawa, bigyan mo sila ugaan ng malawak, tutuwagin ng passion ng Diyos, to support mo yung mission para sa iyong paglagat ng iyong mensahe dito sa Pilipinas. Hindi lang po sila, hindi lang para sa salamat, Mr. President. Amen. God bless.